Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Father Ren. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa ikasyam na linggo, pagkaraan ng Pentecostes. Ikalabing-pitong linggo sa karaniwang panahon. May mga bagay na hinahanap tayo sa ating buhay. Marami, marami tayong hinahanap sa ating buhay. May mga taong naghahanap ng pera, may mga taong naghahanap ng trabaho, may mga taong naghahanap ng magandang buhay, may naghahanap din ng pag-ibig, ano po, may naghahanap ng kapayapaan, at may naghahanap ng sagot sa napakaraming tanong sa buhay. At ang mga taong hindi na naghahanap ng kahit ano po, ay tila baga kung minsan parang walang problema sa kanilang buhay. At ang napakaganda, mga kapatid, sa pananampalataya ay lahat tayo mayroong hinahangad at mayroong hinahanap sa buhay na ito. Sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Kristo ang ilang mga paalala tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi niya agad sinabi na ganito ang dapat ninyong gawin, magdasal kayo para makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagkwento siya sa pamamagitan ng mga talinhaga. May taong naghahanap ng kayamanan, may mga ngalakal na naghanap ng magandang perlas, at may mga mangingisdang naghahagis ng lambat. Parang ordinaryong buhay on how Jesus relate to us. Bukid, pamilihan, dagat. Kung mapapansin po ninyo, ito yung higit na ikinabubuhay ng mga tao po. At doon sa ordinaryong buhay, mayroong mga tao na nakatagpo ng isang bagay na nagpabago sa kanilang buhay. Yung isa, nakahukay ng ginto, nakahukay sa bukid ng kayamanan. Yung isa, nakatagpo ng perlas. Ano po? At yan ay pagpapaalala sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Dahil sa kanyang kagalakan ay nakita niya ang halaga ng bagay na kanyang natagpuan. At nung makita niya ang halaga niyon, nagbago ang kanyang pananaw sa lahat ng mayroon siya sa kanyang buhay. Dati, mahalaga sa kanya yung kanyang ari-arian. Ngayon, may natagpuan siyang mas mahalaga. Ngayon, dati hindi niya na kayang isipin na mawala ang mga bagay na mayroon siya. Ngayon, kaya niya nang bitawan. Bakit? Dahil may natagpuan siyang higit na mahalaga. At dito pumapasok yung unang pagbasa. Tinanong ng Diyos si Solomon, ano ang nais mong ibigay ko sa iyo? Kung tayo po ang tatanungin ng Diyos, ano ang gusto mo? Siguro kulang ang isang araw. Ano po, para sabihin natin lahat ng gusto natin sa ating buhay. May magsasabi, Panginoon, gusto ko ng pera. Panginoon, gusto ko ng magandang kalusugan. Panginoon, gusto ko ng peace of mind. Lord, gusto ko ng pagbabago sa aking buhay. At napakarami. Pero si Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng mahabang buhay. Hindi siya humingi ng tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ang hiningi niya, karunungan.
pangunawa. Dahil alam ni Solomon na ang pinakamalaking problema ng buhay ay hindi laging ang kakulangan sa mga bagay. Minsan ang problema, mayroon nga tayo, pero hindi natin alam kung ano ang tunay na mahalaga. May pera, pero walang kapayapaan. Ano po? May kaalaman, pero wala namang karunungan. May posisyon, pero walang malasakit. Marami nga tayong kaibigan, pero malungkot pa rin kung minsan. Marami tayong mga bagay, marami tayong mga ari-arian, pero minsan parang kulang pa rin ang nararamdaman natin sa ating buhay. At dito marahil pumapasok ang mensahe ng Diyos na dapat mamutawi sa ating mga labi. Panginoon, turuan mo akong makilala ang kahalagahan ng iyong paghahari. Turuan mo kong makita ang biyayang hindi ko napapansin. Turuan mong makita ang taong matagal nang nagmamahal sa akin. Ano po, may mga ganyan kong minsan. Turuan mo kong makita ang iyong presensya sa mga ordinaryong araw. Dahil kung minsan mga kapatid, hindi naman talaga nawawala ang Diyos. Tayo lamang ang hindi nakakakita sa Kanya. Kung kaya't nung isang araw may nabasa po ako ang sinasabi, sometimes you don't know what you have until it's gone. Sometimes you don't know what you have until it's gone. Minsan, saka po natin nalalaman ang halaga ng isang bagay kapag wala na. Saka natin nami-miss ang isang tao kapag hindi na natin siya nakakausap. Saka natin pinahahalagahan ng kalusugan kapag may sakit na tayo. Saka natin naiintindihan ang isang panahon kapag tapos na ito. Ano po? Sabi nga po nila, bakit ganon? Palaging nasa huli ang pagsisisi. Kasi hindi po natin tinitignan o hindi po natin hinahanap ang tunay na mahalaga sa ating buhay. At iyon ay ang pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos, ang tunay na mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa mundong ibabaw. Kung kaya't ang misyon, ang hamon para sa bawat isa sa atin, mga kapatid sa pananampalataya, kung may isa tayong kayang isuko sa ating buhay, kapalit ang pananampalataya, simulan natin ngayon. Isuko natin ngayon. Kung may ari-arian tayo, kung may kayamanan tayo, kung may posisyon tayo, hindi lamang ang bagay na iyon. Ano man ang meron tayo sa ating buhay, sana kaya nating isuko para sa Diyos. Sana kaya nating isuko para higit matagpuan natin ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Nang sa gayon, sa patuloy nating pagsisikhay at paglalakbay dito sa mundong ibabaw, matutunan natin at matagpuan ang tunay na mahalaga. Yun ay walang iba, kundi ang kahalagahan ng Diyos. Ang kahalagahan ng Diyos na higit pa sa kayamanan, higit pa sa perlas, na dapat pahalagahan natin din sa araw-araw nating pamumuhay upang lumago tayo sa higit na pananampalataya at maranasan natin ang paghahari ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Amen.